Sayang. Wala talagang nabuhay dito, puro patay. So ayan mga paps, dito natin ilalagay ngayon yung mga fingerlings natin na darating, yung ating tilapia fingerlings. Para safe sila, sigurado tayong hindi makain ng mga mas malalaking isda o kung ano pa man na pwedeng kumain sa kanila. Dito natin sa screen, sa loob ng screen ilalagay. Yan na mga paps, dumating yung ating order na tilapia. Alas 9:30 ng gabi. Ika-climatize na natin. Bukas na natin yan pakakawalan dito sa ating fish pond. Oh wow. Oh yes. What's that? Yan mga paps, yung fingerlings natin na dumating kagabi. 11 hours na sila nakababad dito. Kasi alas 9 na ng umaga. Gagawin natin mga paps, pakakawalan natin sila. Siya nga pala, ang binili nating fingerlings ay 2,000 pieces sa halagang 90 centavos ang isa. So 1,800 bale ang nabili ko na fingerlings para dito sa ating 40 square meters earth pond. Unang bukas ko pa lang ng isang plastic mga paps ay tumambad na sa atin yung mga patay na fingerlings natin. Hindi maganda ito kasi majority na ay namatay sa ating mga fingerlings. Yung 2,000 piraso na fingerlings ay nailagay sa 4 na bag. So bale 550 ang bawat plastic. Hindi pala rabi, mga simangkot. May pwede rabi. Paabuat ako ng pakano. Ang isang balot na to, hindi maganda ang nangyari. Oh. Sayang. Wala ito, pakain ko na lang. Kasi wala isang nabuhay dito sa isang plastic natin. Kasi ang isa nito 550 raw ang laman. Wala talagang nabuhay dito, puro patay. Medyo hindi na naman tayo sinuwerte sa ating fingerlings. Puro patay na naman siguro. Out of 2,000 na binili natin, eto buhay. Maka 100 naman siguro. Na siguro 5% lang na buhay. Ayan lang oh, nasa gilid na 'yon. Sorry. Sana binitawan ko na lang agad kagabi. Kasi ang ginawa ko kasi kinaklimatize ko siya. Pero ang nangyari, lalo pa sila namatay. Nasuffocate siguro dun sa loob ng plastic. O pwede rin nagkaroon ng thermal shock dahil umaabot ng 21 degrees ang temperature dito. Siguro ngayong January hanggang February, halos ganito ang magiging temperature dito. Kaya siguro nahihirapan tayong magbuhay ng fingerlings ngayon. Sorry fish.
Wala na tayong magagawa. Hindi man natin kayang buhayin yan. Ayan, nasa gilid. Oh no. Oh, yan na mga paps. Lagyan na natin ng screen cover ito. At least, ma-protection na natin yung mga fingerlings natin sa mga predators, yung mga kumakain ng fingerlings, maaaring mga ibon na nandito. So, nakausap ko na yung ating supplier ng fingerlings on January 15. Darating na yung bagong order natin na fingerlings sa kanila. Take care mga paps, and God bless us all.